takot na pelikulang napanood ko. Bawat eksena'y nagpapatindig balahibo. Ginamit ang mga elemento gaya ng sumpa at mangkukulam. Kakaiba ang buong atmosfera. Pinapayuhan panoorin kasama ng mga kaibigan. Sa simula, may hawak na kakaibang manika ang babae, nakatayo sa tulay na may dugo, mukhang desperado. Tiningnan ang kahoy na bahay sa harap niya. Pagkatapos, walang pag-aalinlangan siyang tumalon sa ilog. Maya-maya, dumating si ate sa ilog para maglaro. Nakita niya ang lumulutang na manika at gustong kunin ito. Bigla, may kamay mula sa tubig ang humila sa kanya pababa. Nang mapansin ng ina, huli na. Naiwan lang ang sapatos ng anak. Agad naghanap ang pulis. Isang linggo, wala pa ring balita. Sa araw ng libing ni ate, may kakaibang pangyayari. Dumating si Lao Wang, may dalang palayok ng safflower. Sabi niya, lagyan lang ng itlog, matutupad na ang kahilingan. Sinubukan ng ama, nilagyan ng itlog ang palayok. Gumana nga. Kinabukasan, natagpuan ang bangkay ni ate. Pumunta agad ang pulis sa ospital. Pagbukas ng pinto, buhay si ate. Maputla si ate, basang-basa ang katawan. Dahil sa tuwa, agad siyang dinala sa pamilya. Pero simula noon, sunod-sunod ang kakaibang pangyayari. Naging tahimik si ate. Tinulak niya palayo si Xiaomei. Biglang nanigas ang braso ni ate, may usok sa leeg. May paso ring lumitaw sa leeg niya. Hitumigil ang mga kakaibang pangyayari. Gabi na, nanginig ng todo si ate, may kalmot sa braso niya. Akala ng magulang, may masamang espiritu. Dinala siya sa mangkukulam. Ang duwag na kapatid ay tumingin sa itaas, mukha'y walang emosyon, katawan unti-unting naging abo. Ang Diyos ay pumunit ng hairpin, tinusok ang dulo ng kanyang dila. Idinugo sa tubig, pinukpok, at ipinainom sa duwag na kapatid. Ang katawan ng babae, nagsimulang magpakisot at maging hindi mapakali. May kasamang kakilakilabot na sigaw, nawalan siya ng malay sa lugar. Magulang nagtatanong, Diyos ay seryoso, sinabing nabigo ang pagpapaalis ng demonyo. Hindi kalansay ang nakakabit sa babae, kundi kaluluwa ng isang buhay na tao. Para malutas ito, kailangang mahanap ang katawan ng buhay na taong iyon. Pumunta si Xiaomei sa ospital kung saan dating nakalagay ang bangkay ng kapatid. Nang araw na natagpuan ang kapatid, may dalawa pang bangkay ng babae ang nakita. May pagkakatulad sila, lahat may marka sa batok. Ang tatlong bangkay ay natagpuan sa lugar na tinatawag na pulo ng isda. Sinasabing may masamang enerhiya roon, isinumpa ng kamatayan. Para alamin ang totoo, pumunta si Xiaomei sa pulo ng isda kahit delikado. Doon ay may nakita siyang isang bahay na kahoy. Pagpasok niya, may kakaibang babaeng lumitaw sa likuran niya. Lumapit ang babae at hinaplos ang mga pisngi ni Xiaomei. Matapos mag-usap, nalaman ni Xiaomei na ito ang ina ng namatay. Hindi nakayanan ng ina ang pagkawala ng anak, naging abnormal ang pag-iisip. Unay inakala niyang anak si Xiaomei, tapos kinuha ang kutsilyo at nagtanong. Natakot si Xiaomei at hindi makagalaw. Sa huli, bumalik ang katinuan ng Tita Lan. Matapos pakalmahin ito, tinanong ni Xiaomei tungkol sa marka sa larawan. Ngunit iniiwasan ni Tita Lan ang usapan at umalis ng kwarto. Napilitan si Xiaomei na matulog doon ng isang gabi. Nang gabi na, nagsimulang sumigaw si Tita Lan ng, "Lumayo ka sa akin." Nalito si Xiaomei, hindi napansin ang nangyayari sa likuran niya. Isang babaeng multo ang lumitaw sa tubig, papalapit kay Tita Lan. Itinuro niya si Tita Lan, tila pinipilit siyang sabihin kay Xiaomei ang totoo. Ang babaeng multo pala'y si Ajen, 14 anyos nang ibenta sa bahay aliwan. Dito nagmula ang markang aking nakita. Sa huli, nabuntis siya. Halos namatay siya sa pagtakas patungo sa nayon na ito. Tinanggap ni Tita Lan si Ajen. Ngunit ng gabing iyon, dumating ang mga tao mula sa bahay aliwan. Sa kaguluhan, napatay nila ang anak ni Tita Lan at tinukot ang anak ni Ajen. Nakita ni Tita Lan ang patay na anak at sinisi si Ajen. Sa huli, hindi nakayanan ni Ajen at tumalon sa ilog. Ang tunay na paghihiganti ay magsisimula sa pagiging multo. Nang malaman ni Xiaomei ang totoo, sumakay siya ng bus pa uwi. Hindi niya alam na sumunod na pala sa kanya ang multo. Pagdating sa bahay, naposes na si Xiaomei. Pumunta siya sa silid ng ama at kumuha ng papel sa kaha. Dumaan ang kanyang ina. Nagulat ang ina. Bago pa siya makagalaw, sumunggab ang multo at pumasok sa katawan niya. Lumitaw ang tunay na anyo ng multo, itinuro ang noo ng ama at nagsabi, "Madali kang hanapin, matanda. Huwag mong isiping, di kita kilala dahil bata ka na ngayon. Ang amoy mo ng soro, naamoy ko kahit sa screen." Nanginig ang katawan ng ina, bumuga ng tubig. Sa isang iglap, nalagutan siya ng hininga. Gusto ng multo patayin lahat para maranasan ng ama ang hirap ng tao. Nasa katawan ng ina ang multo. Hamon sa ama. Bago pa matapos, itinaboy siya ng ama. Sa puntong ito, alam na ng ama kung sino ang sumapi sa ina. Dinala niya ang mangkukulam sa bahay aliwan at nakausap ang may-ari. Pagkatapos, ipinakita sa kanila ang silid ng anak ni Ajen. Nang hawakan ng mangkukulam ang bata, nakita niya ang buong kwento. Kabwat pala ang ama. Sa pakiusap ng ama, kailangan munang palayasin ng mangkukulam ang masamang espiritu sa ina.